Magtiwala sa Diyos, huwag sa iyong pangamba. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, June 20, 2026, ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Isa sa pinakamabigat na kalaban na hinaharap ng isang sundalo ay hindi laging armado. Hindi ito laging nasa bundok. Hindi ito laging nasa larangan ng operasyon. Minsan, ang pinakamahirap na kalaban ay ang nasa loob ng ating isip at puso. Pag-alala sa pamilya, pag-alala sa mga anak, pag-alala sa kalusugan, pag-alala sa assignment o career, pag-alala sa kinabukasan pagkatapos ng serbisyo. Maraming sundalo ang matapang sa harap ng kaaway, ngunit tahimik na nakikipaglaban sa takot at pangamba sa loob. Kaya ang mensahe ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay napakasimple. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag hayaang ang pag-alala ang mamuno sa iyong buhay. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Kronika, chapter 24, verses 17 to 25, si Haring Joas ay nagsimula ng mabuti. Habang nakikinig siya sa Diyos, naging maayos ang kanyang pamumuno. Ngunit, nang mawala ang kanyang mabuting tagapayo, nakinig siya sa maling impluensya. Unti-unti siyang lumayo sa Diyos. Nakalimutan niya kung sino ang tunay na pinagmulan ng kanyang lakas at tagumpay. At nang kalimutan niya ang Diyos, nawala rin ang kanyang direksyon. Mga kapatid, ganito rin ang nangyayari sa buhay. Kapag maayos ang lahat, may trabaho, may ranggo, may benepisyo, madali nating isipin na kaya natin ang lahat. Ngunit kapag nakalimutan natin ang Diyos, madaling mawala ang ating direksyon. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6, verses 24 to 34, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay." Hindi ibig sabihin nito na huwag tayong maging responsable. Hindi ibig sabihin na huwag tayong maghanda para sa misyon. Bilang sundalo, alam natin ang kahalagahan ng planning, preparation, at contingency plans. Ngunit may hangganan ang ating kontrol. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ang panahon, ang kalusugan, ang mga pangyayari sa buhay, ang kinabukasan. At para sa mga bagay na hindi natin kontrolado, sinasabi ni Jesus, ipagkatiwala mo sa Diyos. Tingnan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nag-iimbak, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Tingnan ninyo ang mga bulaklak. Hindi sila nagtatrabaho, ngunit binibihisan sila ng Diyos ng kagandahan. At sabi ni Jesus, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? Mga kapatid, kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon at bulaklak, gaano pa kaya tayong kanyang mga anak? Ngunit kapag nakalimutan natin ang Diyos, lumalaki ang takot. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, lumalakas ang loob. Mga kapatid, ilang bisis na ba tayong iniligtas ng Diyos? Sa aksidente, sa operasyon, sa karamdaman, sa problema sa pamilya, sa mga pagsubok na ang akala natin ay hindi natin kakayanin. At sa bawat pagkakataon, gumagawa ang Diyos ng paraan. Kaya kung naging tapat ang Diyos noon, magiging tapat siya ngayon. At kung naging tapat siya ngayon, maging tapat siya bukas. Bilang sundalo, gawin natin ang ating tungkulin. Magplano tayo, maghanda tayo, maging disiplinado tayo. Ngunit pagkatapos nating gawin ang ating bahagi, ipaubayan natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Mga kapatid, ang takot ay nagsasabing, paano kung magkamali ako? Paano kung mabigo ako? Paano kung may masamang mangyari? Ngunit ang pananampalataya ay nagsasabing, kasama ko ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Ano man ang mangyayari, may plano siya para sa akin. Ang isang sundalo ay hindi dapat mabuhay sa takot. Dapat siyang mabuhay sa tiwala.
hindi lamang sa kanyang pagsasanay, hindi lamang sa kanyang kagamitan, kundi higit sa lahat, sa Diyos. Kaya ano ang aking pinakamalaking alalahanin ngayon? Naibigay ko na ba ito sa Diyos? Mas malaki ba ang aking takot kaysa aking pananampalataya? Tandaan, ang pag-alala ay hindi nakadagdag ng isang araw sa ating buhay. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay kapayapaan sa puso. Ang takot ay nagpapahina. Ang pananampalataya ay nagpapalakas. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa dami ng aming responsibilidad at alalahanin, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kapag kami ay natatakot, kapag kami ay nag-alala, bigyan mo kami ng kapayapaan. At bilang mga sundalo ng bayan at sundalo ni Kristo, tulungan mo kaming gawin ang aming tungkulin ng may tapang, pananampalataya at buong pagtitiwala sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.